Muntik nang lamunin ng baha ang aking anak, habang ang asawa ko ay nakatayo lamang sa malayo, pinoprotektahan ang kanyang mamahaling sapatos. Hayaan mo siya, Elena. Isang dumi lang siya sa dangal ng mga sing. Ang bulyaw ng biyanan ko. Doon namatay ang dating ako. Sa gitna ng bagyo tinalikuran ko ang yaman at pinili ang mabuhay ng may dangal. Ako si Elena at ito ang aking muling pagsilang. Sino ang tunay na basurero sa ating dalawa? Wala na siyang silbi, Rajveer. Isang malaking mantsa lang ang batang iyan sa ating marangal na pangalan. Tingnan mo ang iyong asawa. Mukha na siyang katulong sa pag-aalaga sa lumpong iyan. Itapon na natin sila sa malayo bago pa malaman ng buong mundo ang tungkol sa kapansanan ni Gudia. Ang boses ni Madam Victoria ay parang talim ng balisong na humiwa sa katahimikan ng pasilyo. Walang bahid ng emosyon, walang bakas ng pagiging lola. Para sa kanya, ang aking anak na si Gudia ay hindi isang tao, kundi isang sira at maruming gamit na kailangang itapon sa basurahan. Nakatayo ako sa labas ng pintuan ng kanilang silid-aklatan. Hawak ang isang mamahaling tray ng pilak. Sa ibabaw nito ay ang espesyal na sopas na niluto ko para kay Rajveer. 3 oras kong pinakuluan ang mga buto ng baka. Tiniis ko ang init ng kalan para lamang makuha ang tamang lasa na gusto niya. Ang aking mga daliri ay may mga bagong paltos dahil sa pagkakadikit sa mainit na kaldero, ngunit hindi ko yon ininda. Inisip ko na sa pamamagitan ng pag-aalaga sa kanya, makikita niya ang aking halaga, na sa bawat subo niya ng pagkaing pinaghirapan ko, maaalala niya ang 10 taon ng aking katapatan. Ngunit ang init ng sopas ay biglang naging yelo sa aking mga kamay. Naramdaman ko ang bawat hibla ng aking puso na unti-unting napupunit. Ang tray na dati ay magaan sa aking pakiramdam ay tila naging kasing bigat ng isang bundok. Unti-unting nanginig ang aking mga tuhod at ang hangin sa paligid ay tila naglaho. Iniwan akong hapo at hirap huminga sa gitna ng marangyang mansyong ito. Ma'am, alam mong hindi ganoon kadali iyon. Ang sagot ni Rajveer. Nabuhayan ako ng loob sa isang sandali. Inasahan kong ipagtatanggol niya kami. Inasahan kong sasabihin niyang mahal niya kami. Ngunit ang kasunod niyang sinabi ang tuluyang bumasag sa aking mundo. Pero tama ka. Pagod na rin akong makita si Elena na laging malungkot at si Gudia na laging nakaupo sa wheelchair. Sige, ilipat na natin sila sa lumang bahay sa probinsya sa susunod na linggo. Doon, walang makakakita sa kanila. Nabitawan ko ang tray. Walang malakas na ingay ng pagkabasag dahil sa makapal na alpombra, ngunit ang talsik ng mainit na sopas sa aking paanan ay hindi ko naramdaman. Mas masakit ang hapdi sa loob ng aking dibdib. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Ang mga kamay na dati ay makinis at maputi. Ngunit ngayon, ay magaspang na dahil sa paglalaban ng mga damit ni Gudia at paglilinis ng kanilang bahay dahil ayaw ni Madam Victoria na humawak ang ibang tao sa kanilang mga kagamitan. Ito ba ang kapalit ng lahat? Ang mga gabi na hindi ako natutulog para bantayan ang lagnat ni Gudia. Ang mga pagkakataon na tiniis ko ang mga masasakit na salita ni Madam Victoria dahil sa utang na loob ko sa kanila. Ang mga sakripisyong ginawa ko para maging isang perpektong asawa sa isang lalaking ikinahihiya pala ang sarili niyang dugo at laman. Tumingin ako sa malayo, sa direksyon ng silid ni Gudia. Naririnig ko ang mahinang huni ng kanyang paboritong laruan. Ang aking anak, na walang ibang ginawa kundi magmahal, ay itinuturing na ngayong basura ng kanyang sariling ama. Sa bawat hakbang ko palayo sa pintuang iyon, naramdaman ko ang bigat ng gintong hawlang kinaroroonan ko. Ang yaman na nakapaligid sa akin ay tila mga aninong nangaasar. Nagpapaalala na sa bahay na ito, ako ay isang asawang walang tinig at isang inang walang kapangyarihan. Sa dinami-dami ng bagyong sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang tila naiwan sa ulan habang siya ang humahawak ng payong para sa ibang tao? Ganito na lang ba ang halaga
ng isang inang nagbigay ng lahat. Dumating ang araw na hindi ko inaasahan, ang araw na magbabago ng lahat. Ang langit ay binalot ng madilim na ulap at ang hangin ay nagbabanta ng isang malakas na unos. Ngunit para kay Madam Victoria, ang bagyo sa labas ay walang halaga kumpara sa isang mahalagang pagtitipon ng mga matataas na opisyal na dapat nilang daluhan. Napilitan akong isama si Gudia sa loob ng aming mamahaling sasakyan. Nakaupo ang aking anak sa kanyang wheelchair. Ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng aking damit, tila nakakaramdam ng panganib. Ang biyahe ay tahimik. Ang hangin sa loob ng sasakyan ay mas malamig pa kaysa sa ulan sa labas. Si Rajveer at ang kanyang ina ay nakatingin lamang sa kanilang mga telepono ni hindi man lang tinatapunan ng tingin ng aking anak. Habang binabagtas namin ang madilim na kalsada, malapit sa lugar ng mga squatters sa Tondo, biglang tumigil ang sasakyan. Isang malakas na pagyanig ang naramdaman namin bago tuluyang mamatay ang makina. Nagkatinginan kami ni Rajveer habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos at ang tubig sa kalsada ay mabilis na tumataas. Ano ba namang klaseng lugar ito? Mamamatay ako sa amoy ng putik at basura. Ang reklamo ni Madam Victoria habang tinatakpan ng kanyang ilong ng panyo. Hindi siya nababahala sa kaligtasan namin, kundi sa posibilidad na masira ang kanyang mamahaling damit. Kailangan naming lumabas dahil mabilis na pumapasok ang tubig sa sasakyan. Binuhat ni Rajveer si Gudia, ngunit ang paghawak niya sa aking anak ay parang may hawak siyang mabigat na sako ng bigas. Ang kanyang atensyon ay nakatuon sa pag-iingat sa kanyang sapatos at sa kanyang mamahaling relos na regalo mula sa kanyang ina. Tinulak ko ang wheelchair ni Gudia habang pilit na nakikipaglaban sa lakas ng hangin at sa matinding pagbuhos ng ulan. Ang daan ay madulas at madilim at ang tanging ilaw lamang ay nagmumula sa mga poste ng kuryente na sumasayaw sa ihip ng hangin. Biglang dumula si Rajveer at sa halip na higpitan ng hawak kay Gudia, inuna niyang protektahan ang kanyang sarili at ang kanyang relos. Nakawala si Gudia sa kanyang pagkakahawak at nahulog pabalik sa kanyang wheelchair, na ngayon ay mabilis na gumulong pababa sa isang malalim na kanal. Sumigaw ako. Ang boses ko ay nilamon ng hangin, ngunit ang sakit at takot ay sumaksak sa aking puso. Tumakbo ako, patungo sa aking anak. Ngunit bigla akong hinawakan ni Madam Victoria ng mahigpit sa braso. "Huwag kang tumalon doon, Elena. Titingnan tayo ng mga tao. Madudumihan ang pangalan ng mga Singh." Ang sigaw ng aking biyenan. Nakita ko ang ilan sa mga mayayamang kaibigan nila na nasa ibang sasakyan, nakatayo lang sa ibabaw ng kalsada, walang ginagawa kundi kumuha ng video gamit ang kanilang mga telepono. Para sa kanila, ang buhay ng anak ko ay isang palabas na pwedeng panoorin. Pilit kong binabaklas ang kamay ni Madam Victoria. "Anak ko siya. Bitiwan mo ako." Umiiyak na sagot ko. Nakita ko si Rajveer na nakatayo lang, nanginginig, hindi makapagdesisyon kung dapat ba siyang tumalon sa maruming tubig o manatili sa ligtas na lugar. Ang lalaking pinangakuan akong poprotektahan kami ay mas takot sa putik kaysa sa pagkawala ng kanyang anak. Ang paningin ko ay unti-unting lumabo dahil sa ulan at luha. Ang maliit na kampana na nakakabit sa wheelchair ni Gudia na dati ay nagbibigay ng masayang tunog kapag naglalaro kami ay naging sunod-sunod at mabilis na kalansing bago ito tuluyang nilamon ng malakas na agos ng tubig. Nawala si Gudia sa aking paningin. Ang mundo ko ay huminto. Ang lakas sa aking katawan ay tuluyang naglaho. Ngunit bago pa man tuluyang sumuko ang aking pag-asa, isang anino ang mabilis na lumitaw mula sa kadiliman. Isang payat na figura, walang sapin sa paa, ang matapang na tumalon sa marahas at maitim na tubig ng kanal. Inilagay ang kanyang sariling buhay sa panganib, habang ang mga taong may kakayahang tumulong
ay nanatiling nakatayo lamang sa itaas o. Nakatitig ako sa madilim at rumaragasang tubig ng kanal. Ang aking hininga ay halos maputol sa bawat segundong lumilipas na hindi ko nakikita si Gudia. Pilit kong ibinabagsak ang aking sarili papunta sa tubig. Ngunit ang paghawak ni Madam Victoria at ng isa sa mga tauhan niya ay tila mga kadena ng bakal na pumipigil sa akin. Ang lalaking pinili ko bilang asawa ay nakatayo pa rin sa malayo. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa maitim na tubig. Takot, ngunit walang hakbang na ginagawa. Tila tumigil ang pagbuhos ng ulan na nang makita ko ang tubig na biglang gumalaw. Mula sa pinakailalim ng maputik na agos, umahon ang isang batang lalaki, payat at walang sapin sa paa. Ang kanyang mga braso ay nakapulupot ng mahigpit sa munting katawan ni Gudia. Ang bata ay humihingal. Bawat pag-ahon niya sa ibabaw ng tubig ay isang paglaban sa kamatayan, habang ang mga taong nakasuot ng mamahaling damit ay nanonood lamang sa gilid. Inalalaya ng ilang mga tao mula sa squatter ang bata upang maiangat si Gudia papunta sa sementadong daan. Wala na akong pakialam sa sinasabi ni Madam Victoria. Ginamit ko ang natitira kong lakas at buong tapang kong binaklas ang kanilang hawak. Tumakbo ako palapit sa aking anak, bumagsak sa putik, at niyakap siya ng mahigpit. Puno siya ng putik at ang kanyang katawan ay nanginginig sa lamig. Ngunit humihinga siya. Buhay siya. Tiningnan ko ang batang lalaki na nagligtas sa kanya. Sugatan ang kanyang ulo at ang dugo ay sumasama sa tubig ulan na umaagos pababa sa kanyang mukha. Puno ng gasgas ang kanyang manipis na braso, ngunit sa halip na dumaing, nakangiti siya habang nakatingin kay Gudia. Dumating si Madam Victoria at si Rajveer. Sa halip na magpasalamat, dumukot si Madam Victoria sa kanyang mamahaling pitaka. Naglabas siya ng 1,000 piso at nang walang anumang emosyon o awa sa mukha, itinapon niya ang pera papunta sa basang kalsada sa tapat ng batang lalaki. Ito ang pabuya mo. Bilhin mo ng gamot at wag mo nang asahan na makikita mo pa kami, sabi ni Madam Victoria, para siyang nagpapakain ng isang asong gala sa gilid ng daan. Naramdaman ko ang pag-ikot ng aking sikmura. Ang aking asawa ay hindi man lang nagalit o sumalungat. Sumang-ayon siya sa ginawa ng kanyang ina sa pamamagitan ng pananahimik. Hinihintay ko ang batang lalaki na kunin ang pera. Ngunit nakatayo lamang siya. Ang kanyang mga mata ay tuwid na nakatingin kay Madam Victoria. Isang tingin na walang halong takot o pagpapakumbaba. Unti-unti siyang lumapit sa amin, hindi para pulutin ang papel na nagkakahalaga ng pagkain para sa ilang araw. Itinapat niya ang kanyang palad sa pisngi ni Gudia at mahinang pinunasan ng tubig ulan na tumatakip sa mata ng aking anak. Ligtas ka na, bata. Mahinang sabi niya. Hindi niya inalintana ang pera. Wala siyang hiningi pabalik. Ipinakita niya sa harap ng mga mayayamang pamilyang nakapaligid sa amin na ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa kapal ng pitaka o kintab ng sapatos. Pagkatayo ng bata, napansin ko ang isang bagay na nagpakabog sa aking dibdib. Sa kanyang leeg ay nakasabit ang isang kwintas na pamilyar sa akin. Isang kwintas na gawa sa kahoy, may ukit ng araw, katulad ng kwintas na ibinigay ng aking amang namayapa bago ako ipinadala sa mansyon ng mga Singh. Hinatak ako ni Rajveer palayo, habang si Madam Victoria ay tuloy-tuloy na naglalakad papunta sa kanilang sasakyan. Tara na, marumi na ang damit natin. Nakakahiya na. Ani Rajveer, hinihila ang aking braso ng mahigpit. Lumingon ako pabalik. Ang batang lalaki ay nakatayo pa rin doon sa ulan, sugatan, at nag-iisa. Ang kanyang dugo at ang papel na pera ay hinuhugasan na ng ulan palayo sa kanya. Doon ko napagtanto na ang tunay na mahirap sa gabing ito ay ang mga taong may hawak sa akin at hindi ang batang walang sapin sa paa. Kasang
Ang pagbabalik sa mansyon ay tila pagpasok sa isang marangyang libingan. Ang bawat sulok na dati na nagpapaalala sa akin ng pangarap ay ngayon nagmistulang mga rehas na bakal ng aking pagdurusa. Habang ang ulan sa labas ay unti-unting humihina, ang unos sa loob ng aking dibdib ay lalo namang lumalakas. Maligo ka, Elena. Ang baho mo. At siguraduhin mong hindi ka magkukwento kahit kanino tungkol sa nangyari. Isa itong kahihiyan sa pamilya. Utos ni Madam Victoria pagpasok pa lang namin sa pinto. Ang kanyang boses ay walang bakas ng pag-aalala para kay Gudia. Tanging pag-iingat lamang sa kanilang pangalan. Hindi ako sumagot. Dinala ko si Gudia sa kanyang silid. Maingat kong hinubad ang kanyang basang damit at pinalitan ng malinis at tuyo. Bawat paghaplos ko sa kanyang balat ay may kasamang panunumpa sa aking sarili na ito na ang huling beses na hahayaan kong may manakit sa kanya. Habang ginagamot ko ang maliliit niyang galos, ang imahe ng batang lalaki sa tondo at ang pagtapon ng pera ni Madam Victoria ay paulit-ulit na naglalaro sa aking isipan. Matapos kong patulugin si Gudia, bumaba ako. Naabutan ko si Rajveer sa sala. Umiinom ng mamahaling alak, tila sinusubukang burahin ang alaala ng gabing iyon. Tinabihan ko siya. Ang katahimikan sa pagitan namin ay mas mabigat kaysa sa bigat ng buong mundo. Kailangan mong humingi ng tawad kay Satish. Mahinang sabi ko, binasag ang katahimikan. Hindi. Kailangan nating humingi ng tawad sa batang iyon. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at inis. Para saan? Binigyan na siya ni Mami ng pera. Mas malaki pa yon sa kinikita niya sa isang buwan. Ano pa bang gusto mo? Dangal, Rajveer. Respeto. Iniligtas niya ang buhay ng anak mo. Inilagay niya ang sarili niya sa panganib habang ikaw, ang ama niya, ay nakatayo lang doon at pinapanood siyang malunod. Bawat salita ay may diin. Bawat salita ay may kasamang sakit at galit na matagal kong kinimkim. Isang malakas na sampal ang dumapo sa aking pisngi. Ang sakit ay gumapang sa aking muka. Ngunit mas masakit ang katotohanang nagmula ito sa kamay ng lalaking minsan kong pinangarap na makasama habang buhay. Wala kang utang na loob, sigaw niya. Binigyan kita ng magandang buhay. Nakatira ka sa mansyon, meron kang lahat. At ito ang isusumbat mo sa akin? Dahil lang sa isang pulubi? Sa sandaling iyon, lahat ng pagmamahal na natitira sa aking puso para sa kanya ay biglang naglaho. Pinalitan ito ng isang matinding kalinawan. Ang gintong hawla ay hindi na nakakasilaw. Nakita ko na ito para sa kung ano talaga ito, isang bilangguan. Tahimik akong tumalikod at umakyat sa aming silid. Hindi ako umiyak. Sa halip naramdaman ko ang isang kakaibang lakas na dumaloy sa aking katawan. Binuksan ko ang aparador. Kinuha ang iisang maleta na dala ko noong una akong dumating dito, 10 taon na ang nakalipas. Inilagay ko lamang ang iilang damit ni Gudia at ang mga larawan ng aking mga magulang. Bago ako umalis, kinuha ko ang sopas na inihanda ko para sa kanya kanina, na ngayon ay malamig na at nasa sahig pa rin. Dinala ko ito sa kanyang harapan. Ibinuhos ko ang laman nito sa sahig, sa mismong paanan niya. Ito ang pagmamahal na ibinigay ko sa iyo, sabi ko. Ang aking boses ay kalmado, ngunit matigas. Ngayon, wala na. Tinanggal ko ang diamanting singsing sa aking daliri, ang simbolo ng aming kasal. Dahan-dahan ko itong inilapag sa tabi ng natapong sopas. Mula sa isang lumang baul, kinuha ko ang isang maliit at kalawangin ng susi. Isang susi na hindi alam ni Rajveer na pag-aari ko. Isang susi na magbubukas sa natitira kong pag-asa. Isang malakas na kulog ang yumanig sa buong mansyon habang dahan-dahan kong binuhat ang natutulog na si Gudia mula sa kanyang kama. Habang naglalakad ako palabas ng malaking pinto ng mansyon, hindi na ako lumingon pa. Sa gabing iyon, tinalikuran ko ang yaman, ang karahasan, at ang lalaking minsan kong minahal. Dala-dala ko lamang ang aking anak
at ang bagong tuklas na lakas sa aking puso. Ang karangyaan ng mansyon ay napalitan ng malansang amoy ng isda at ng tunog ng mga patak ng ulan sa yero. Matapos ang ilang oras na paglalakad sa gitna ng gabi, dinala ako ng aking mga paa sa iisang lugar na alam kong posibleng makahanap ng tulong, ang komunidad ng mga squatters sa Tondo, kung saan ko huling nakita ang batang lalaking nagligtas sa aking anak. Daladala ko si Gudia sa aking mga bisig habang itinutulak ko ang kanyang nasirang wheelchair sa makipot at maputik na eskinita. Ang bawat hakbang ay isang pakikibaka. Ang putik ay kumakapit sa aking mga paa at ang mga taong nadaraanan ko ay tinitingnan ako na para bang ako ay isang multo na naligaw mula sa ibang mundo. Ang aking damit na mamahalin ay puno na ng putik at mantsa. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, naramdaman kong malaya ako. Sa tulong ng pagtatanong-tanong, narating ko ang isang maliit na dampa na yari sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero. Doon, sa ilalim ng isang mahinang ilaw, nakita ko si Satish kasama ang kanyang ina, si Aling Nena, na ginagamot ang sugat sa kanyang ulo. Tumayo si Aling Nena nang makita kami. May pagtataka sa kanyang mga mata, ngunit walang paghusga. Ipinaliwanag ko ang aking sitwasyon sa pinakamaikling paraan na kaya ko. Hindi ko na kailangang sabihin lahat. Ang mga luha sa aking mga mata at ang nanginginig na katawan ni Gudia ay sapat ng kwento. Walang pag-aalinlangan, pinapasok nila kami sa kanilang maliit na tahanan. Ang espasyo ay napakaliit, sapat lamang para sa 2 tao, ngunit pinagkasya nila kami. Inabutan ako ni Aling Nena ng isang basong tubig at isang tuyong tuwalya. Si Satish naman ay ngumiti kay Gudia at inabutan ito ng isang maliit na laruang bangka na gawa sa lumang dyaryo. Ang amoy ng piniritong tuyo ay nanunuot sa hangin, isang amoy na dati ay pandidirihan ni Madam Victoria. Ngunit para sa akin ngayon, ito ang amoy ng kabaitan. Habang pinagmamasdan ko si Aling Nena na naghahanda ng isang maliit na higaan para sa amin sa sahig, naramdaman ko ang isang matinding hiya. Ako, na galing sa isang bahay na may 10 silid tulugan, ay nakikipagsiksikan ngayon sa isang pamilyang halos walang-wala. Pasensya na sa abala, sabi ko. Ang aking boses ay nanginginig. Ngumiti si Aling Nena. Ang kanyang mukha ay puno ng kulubot dahil sa hirap ng buhay, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning. Anak, ang tulong ay hindi ibinibigay dahil sa may sobra ka. Ibinibigay ito dahil alam mo ang pakiramdam nang wala ka. Nang gabing iyon, habang natutulog si Gudia sa tabi ko, mahimbing at ligtas, pinakinggan ko ang tunog ng ulan na tumatama sa yero. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na nakatulog ako nang walang takot na baka may masabi akong mali o may magawa akong hindi ikasisiya ng mga sing. Kinabukasan, maaga akong gumising. Para hindi maging pabigat, sumama ako kay Aling Nena sa palengke. Ang aking malalambot na kamay, na sanay lamang sa paghawak ng mga tasa ng tsa, ay natutong magbuhat ng mga mabibigat na banyera ng isda. Ang aking mga paa na sanay sa makikintab na sahig ay natutong lumusong sa putik. Kumita ako ng ilang daang piso sa unang araw ko. Sapat para ipambili ng gamot at lugaw para kay Gudia. Sa paglipas ng mga araw, unti-unti kong natutunan ang buhay sa Tondo. Mahirap, magulo, ngunit totoo. Ang mga kapitbahay na dati ay tinitingnan ko lamang mula sa bintana ng aming kotse ay naging mga kaibigan ko. Nakita ko ang pagtutulungan, ang pagbibigayan, kahit na lahat sila ay kapos. Ngunit sa bawat gabi, hindi maalis sa aking isipan ang takot. Paano kung hanapin kami ni Rajveer? Paano kung kunin niya si Gudia sa akin? Ang tanging pag-asa ko ay ang kalawangin na susi sa aking bulsa. Isang susi na hindi ko pa alam kung saan ako dadalhin. Isang hapon, habang naglalako ako ng isda sa gilid ng kalsada, isang pamilyar na anino ang tumigil sa aking harapan.
Isang lalaking nakasuot ng barong. Ang kanyang mga mata ay tila matagal na akong hinahanap. Hindi siya si Rajveer. Siya ang dating abogado ng aking ama, si Attorney De Leon, isang taong akala ko ay matagal nang nawala. Kasabay nito, isang itim at makintab na sasakyan ang dahan-dahang pumarada sa dulo ng eskinita. Ang puso ko ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Alam kong hindi nagkataon lamang ang lahat ng ito. Ang nakaraan ay nagsisimula nang bumalik para singilin ang kasalukuyan. Ang pagtigil ng itim na sasakyan sa dulo ng eskinita ay parang isang masamang pangitain. Ang pinto nito ay bumukas at mula sa loob ay lumabas si Rajveer. Hindi na siya ang eleganteng lalaki na nakita ko sa mansyon. Ang kanyang damit ay gusot, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagod. "Elena, sumama ka na sa akin. Umuwi na tayo," sabi niya. Ang kanyang boses ay may halong utos at pakiusap. Malapit nang umuwi si Lola. Hindi niya pwedeng malaman na umalis ka. Anong sasabihin ko sa kanya? Ang kanyang mga salita ay parang mga dagom na tumusok sa aking puso. Hinanap niya ako, hindi dahil nag-aalala siya sa amin, kundi dahil natatakot siyang masira ang kanyang imahe sa kanyang lola. Ang kapakanan namin ni Gudia ay pangalawa lamang sa reputasyon ng kanilang pamilya. "Hindi na kami babalik, Rajveer," sagot ko. Ang aking boses ay matatag kahit nanginginig ang aking mga kamay. "Dito na ang aming tahanan." Humakbang siya palapit. Ang kanyang mukha ay nagdilim. "Huwag kang magmatigas, Elena. Anong klaseng buhay ang maibibigay mo sa anak natin dito? Sa gitna ng basura? Kung hindi ka sasama sa akin, kukunin ko si Gudia. Gagamitin ko ang lahat ng pera at impluwensya ko para bawiin siya sa'yo." Ang banta niya ay tumagos sa aking kaluluwa. Ang pinakamatindi kong kinatatakutan ay narito na. Paano ko lalabanan ng isang taong kayang bilhin ng hustisya? Habang papalapit siya para kunin ang braso ko, biglang may humarang sa pagitan namin. Si Satish. Kasunod niya ang ilang mga bata mula sa komunidad. Ang kanilang mga muka ay seryoso. Handang ipagtanggol kami. "Huwag niyo siyang sasaktan!" sigaw ni Satish. Kahit na ang kanyang katawan ay mas maliit kaysa kay Rajveer, ang tapang sa kanyang mga mata ay sumasalamin sa tapang na nakita ko noong gabing iniligtas niya si Gudia. Tinawanan lang sila ni Rajveer. "Umalis kayo dyan, mga batang lansangan. Hindi niyo alam kung sino ang kinakalaban niyo." Ngunit bago pa man niya kami mahawakan, isang boses ang pumutol sa tensyon. "Sa tingin ko, ikaw ang hindi nakakaalam kung sino ang kinakalaban mo, Mr. Singh," sabi ni Attorney De Leon na ngayon ay nakatayo na sa aking tabi. Inilabas ng abogado ang isang folder at ipinakita kay Rajveer. Si Mrs. Elena de la Cruz Singh ay hindi na isang taong pwede mong tapak-tapakakan. Siya ang legal na tagapagmana ng lahat ng ari-arian ng yumaong Don Miguel de la Cruz at ayon sa batas, anumang pagtatangka na kunin ang kanyang anak nang walang pahintulot ay ituturing na kidnapping. Natigilan si Rajveer. Ang kanyang muka ay napalitan ng pagkalito at gulat. Hindi niya alam ang tungkol sa pamilya ko. Dahil para sa kanya at sa kanyang ina, ako ay isang babaeng walang pinanggalingan. Sa gitna ng kaguluhan, narinig ko ang isang maliit na tinig. "Mama," napalingon kaming lahat kay Gudia na nakakapit ng mahigpit sa kamay ni Satish. Ito ang unang pagkakataon na narinig ko siyang magsalita nang ganoon kalinaw mula noong siya ay maaksidente. Ang salitang yon na puno ng pagmamahal at takot ang nagbigay sa akin ng lakas na hindi ko akalaing meron ako. Tiningnan ko si Rajveer ng diretso sa mata. "Narinig mo ba yon? Anak ko siya. At ipaglalaban ko siya hanggang sa huli kong hininga. Umalis ka na." Natalo si Rajveer. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tinalikuran niya kami at bumalik sa kanyang sasakyan. Ang kanyang balikat ay bagsak. Alam kong hindi ito ang huli. Ngunit sa araw na yon, sa gitna ng putik at amoy ng basura,
Naramdaman ko ang unang tamis ng tagumpay. Nilapitan ako ni Attorney De Leon. May inabot siyang isang susi at isang lumang dokumento. Elena, oras na para bawiin mo ang para sa'yo. Ang iyong ama ay nag-iwan ng isang bagay na mas mahalaga pa sa pera. Nag-iwan siya ng isang panimula. Ang dokumento ay titulo ng isang maliit na lupain sa probinsya ng Laguna. Isang lugar na hindi kailanman nalaman ng mga Sing. Isang lugar kung saan maaari kaming magsimulang muli malayo sa kanilang anino. Ang lupain sa Laguna ay isang paraisong nakatago sa gitna ng mga bundok. Malayo sa ingay at dumi ng syudad, ang hangin dito ay sariwa at ang tanging maririnig mo lamang ay ang huni ng mga ibon at ang agos ng isang maliit na sapa. Ito ang naging bagong simula namin. Dala ang maliit na perang naipon ko at ang tulong pinansyal mula sa trust fund na iniwan ng aking ama. Nagsimula kaming magtayo ng isang maliit na bahay na yari sa kawayan at nipa. Kasama namin si Satish at ang kanyang ina, si Aling Nena. Pinakiusapan ko silang sumama sa amin. Hindi bilang mga katulong, kundi bilang isang pamilya. Si Satish, na tumigil sa pag-aaral para magtrabaho, ay ipinagpatuloy ko sa isang lokal na paaralan. Si Aling Nena naman ang naging kasama ko sa pag-aalaga kay Gudya at sa pagpaplano ng aming munting kabuhayan. Isang araw, habang naglalakad-lakad kami sa paligid ng aming lupain, napansin ni Aling Nena ang isang kakaibang halaman na tumutubo ng sagana malapit sa sapa. Ang mga dahon nito ay may kakaibang amoy na nakaka-relax. Ayon sa kanya, ito raw ang halamang alon, isang uri ng damong gamot na ginagamit ng kanilang mga ninuno para gumawa ng langis na pampakalma. Doon nagsimula ang isang ideya. Gamit ang kaalaman ni Aling Nena at ang aking determinasyon, sinimulan naming kunin ang katas ng mga dahon ng alon at gawin itong essential oil. Ang aming kusina ay naging isang maliit na laboratorio. Ang buong bahay ay napuno ng mabangong amoy ng mga halaman. Nang makagawa kami ng unang batch, sinubukan kong ipahid ang langis sa mga binti ni Gudya. Walang himalang nangyari, ngunit napansin kong mas mahimbing ang kanyang tulog at nabawasan ang paninigas ng kanyang mga kalamnan. Ito ang nagbigay sa akin ng inspirasyon. Ang unang hamon ay kung paano namin ito ibebenta. Nagpunta ako sa lokal na pamilihan, ngunit ang mga mangangalakal doon ay binabarat ang aming produkto. Gusto nilang bilhin sa napakababang halaga at ibenta ng triple ang presyo. Ayaw kong pumayag. Alam ko ang halaga ng aming pinaghirapan. Nagdesisyon akong ako mismo ang pupunta sa Maynila. Nag-iwan ako ng sapat na pera at bilin kina Aling Nena at Satish. Nagdala ako ng isang maliit na kahon na puno ng mga bote ng alon oil at isang pusong puno ng pag-asa at kaba. Ang Maynila ay tila isang dambuhalang halimaw na handa akong lamunin. Kumatok ako sa iba't ibang tindahan, mula sa maliliit na botika hanggang sa malalaking spa. Ngunit lahat sila ay tumatanggi. Sino ka ba? Anong brand iyan? Hindi kilala. Iyan ang lagi kong naririnig. Pauwi na sana ako. Halos wala ng pag-asa nang mapadaan ako sa isang gusali na pamilyar sa akin. Ito ang gusali ng Valdez Group, ang pinakamalaking kalaban sa negosyo ng pamilyang Singh. May kung anong lakas ang nagtulak sa akin na pumasok. Nanginginig ang aking mga kamay habang ipinapakita ko sa receptionist ang aking produkto. Inaasahan kong paalisin niya ako, ngunit sa halip, tiningnan niya ako ng may interes. "Sandali lang po, ma'am," sabi niya. Matapos ang ilang minuto, bumalik siya kasama ang isang babaeng nasa edad 50, nakasuot ng eleganteng damit. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bakas ng kabaitan. Ako si Miss Gabriela Valdes. Pagpapakilala niya. "Narinig ko ang usapan ninyo. Pwede ko bang makita ang produkto mo?" Inabot ko sa kanya ang isang bote. Binuksan niya ito, inamoy, at ipinahid sa kanyang kamay. Tumahimik siya sandali.
Tila pinapakiramdaman ang epekto nito. Pagkatapos, tumingin siya sa akin. Isang tingin na tila binabasa ang aking buong pagkatao. Magkano ang isang kahon nito? Tanong niya. Nang sabihin ko ang presyo, hindi siya tumawad. Sa halip sinabi niya, gusto kong kunin lahat ng stock mo at gusto kong mag-order ng 500 bote kada linggo. Kaya mo ba? Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Ang pintong akala ko'y sarado na ay biglang bumukas ng napakalawak. Sa gitna ng aking pagkagulat, isang tanong ang hindi maalis sa isip ko. Bakit ang isang malaking kumpanya ay magtitiwala sa isang taong tulad ko na walang pangalan sa industriya? At bakit ang kalaban ng mga Singh ang siyang unang nagbukas ng pinto para sa akin? Tila may mas malalim na dahilan sa likod ng lahat ng ito. Lumipas ang 5 taon. Ang dating maliit na bahay na yari sa kawayan ay napalitan na ng isang magandang bahay na bato, napapaligiran ng malawak na hardin ng mga halamang alon. Ang aming munting kusina ay naging isang modernong paggawaan. Ang pangalang Alon Aroma ay hindi na banyaga sa pandinig. Ito na ngayon ang pinakapinagkakatiwalaang brand ng organic essential oils sa buong bansa. Salamat sa walang sawang suporta at partnership namin ni Miss Gabriela Valdez. Ako, si Elena, na dating asawang walang boses, ay isa ng CEO. Ang aking mga kamay na dati magaspang dahil sa paglalaba ay ngayon pumipirma na sa mga malalaking kontrata. Ngunit hindi ko kailanman kinalimutan kung saan ako nanggaling. Ang karamihan sa aking mga empleyado ay mga nanay na tulad ko. Mga taong binigyan ko ng pangalawang pagkakataon. Si Satish ay hindi na ang payat na batang lansangan. Siya ay isa ng matipunong binata. Nasa huling taon na ng kursong Business Administration sa isang kilalang universidad. Siya ang aking kanang kamay, ang pinakapinagkakatiwalaan kong business manager. Ang kanyang talino at katapatan ay isa sa mga haligi ng tagumpay ng Alon Aroma. Ngunit ang pinakamalaking himala ay si Gudia. Sa tulong ng walang tigil na physical therapy na pinondohan ng aming negosyo, nagsimula na siyang makatayo at makahakbang ng mag-isa gamit ang mga saklay. Ang kanyang mga ngiti ang nagbibigay sa akin ng lakas araw-araw. Siya ang buhay na patunay na walang imposible kung hindi ka susuko. Isang gabi, inimbitahan kami sa isang malaking charity ball sa Maynila. Ang Alon Aroma ang isa sa mga major sponsors. Pagpasok ko sa Grand Ballroom, suot ang isang simpleng puting bestida. Lahat ng mata ay napunta sa akin. Ang mga taong dati ay tinitingnan ako ng mababa bilang asawa ni Rajveer Singh ay ngayon bumabati sa akin ng may paggalang. Sa isang sulok, nakita ko siya. Si Madam Victoria, ang kanyang dating makapangyarihang tindig ay tila nabawasan ng lakas. Ang kanyang mukha ay puno ng inggit at pagtataka habang pinapanood niya akong kausapin ng mga senador at mga bigating negosyante. Lumapit siya, marahil ay hindi pa rin ako nakikilala dahil sa laki ng aking ipinagbago. "Excuse me, Hija, bago ka lang ba sa alta sosyedad?" Tanong niya. Ang kanyang boses ay may halong pangmamata. Ngumiti ako. Isang nangiting matagal kong inipon. "Hindi po, madam. Dati na po akong nandito. Baka lang po hindi nyo na ako natatandaan." Bago pa siya makasagot, isang auction ang nagsimula. Ang item na isinusubasta, isang mamahaling relos na may tatak ng isang kilalang brand. Ito ang eksaktong relos na inuna ni Rajveer na iligtas kaysa sa aming anak noong gabing iyon. Nagsimula ang tawaran. Nang umabot na sa kalahating milyon, tumahimik ang lahat. Itinaas ko ang aking kamay. "1,000,000, sabi ko. Ang aking boses ay malinaw at malakas. Umalingaw-ngaw sa buong silid. Lahat ay napatingin sa akin. Nakuha ko ang relos. Habang naglalakad ako, papunta sa entablado para kunin ito, dumaan ako sa harap ni Madam Victoria. Nakita ko ang pagkabigla sa kanyang mga mata nang tuluyan na niya akong makilala. Kinuha ko ang relos.
Tiningnan ko ito sandali. Inalala ang lahat ng sakit na idinulot nito sa akin. At pagkatapos, sa harap ng daan-daang tao, lumakad ako papunta sa pinakamalapit na basurahan at walang pag-aalinlangang inihulog ito sa loob. Isang malakas na katahimikan ang bumalot sa ballroom. Walang nakaintindi sa ginawa ko, maliban sa isang babaeng nanginginig sa kinatatayuan niya. Iyon ang mensahe ko sa kanya. Ang mga bagay na pinahahalagahan niya ay basura lamang sa aking paningin. Habang papaalis ako sa lugar na yon, isang tawag ang natanggap ko mula kay Attorney De Leon. Ang kanyang boses ay seryoso. Elena, kailangan mong malaman to. Ang Singh Corporation ay nasa bingit na ng pagkalugi. Nasangkot si Rajveer sa isang malaking investment scam. At dahil dito, halos lahat ng ari-arian nila ay ibebenta na. Tumigil ako sa paglalakad. Isang ideya ang biglang pumasok sa aking isipan. Isang ideya na magbibigay ng tuldok sa lahat ng kanilang ginawa. Attorney, sabi ko sa telepono, gusto kong malaman kung magkano ang halaga ng buong kumpanya nila. Dahil sa tingin ko, oras na para bilhin ko ito. Ang balita ng pagbagsak ng Singh Corporation ay kumalat na parang apoy sa damo sa mundo ng mga mayayaman. Ang pamilyang dati tinitingala at kinaiinggitan ay ngayon pinagtsitsismisan at iniiwasan. Isa-isang nawala ang kanilang mga kaibigan. Ang mga teleponong dati walang tigil sa katatawag ay biglang tumahimik. Si Madam Victoria, na sanay sa buhay ng karangyaan, ay napilitang ibenta ang kanyang mga alahas at mamahaling gamit para lamang may maipambayad sa kanilang mga utang. Ang kanyang dating matapang na muka ay napalitan ng pag-aalala at pagod. Si Rajveer naman ay nagtatago. Takot harapin ang mga taong niloko niya sa kanyang investment scam. Isang umaga, isang formal na sulat ang dumating sa mansyon ng mga Singh. Isang notice of acquisition. Ipinapaalam nito na ang lahat ng kanilang natitirang ari-arian, kasama na ang mansyon na kanilang tinitirhan, ay may bago ng may-ari. Sa araw ng pag-takeover, ako mismo ang pumunta. Dahan-dahan akong bumaba sa aking sasakyan, suot ang isang simpleng business suit, ngunit ang aking presensya ay nagpabigat sa hangin. Sinalubong ako ng tingin ni Rajveer sa may pintuan. Ang dating aroganteng lalaki ay ngayon mukhang isang basang sisiw. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwalang pagtingin nang makita niya ako. Elena? Ang tanging salitang lumabas sa kanyang bibig. Nilampasan ko siya at pumasok sa loob ng bahay. Ang bawat sulok ay nagpapaalala sa akin ng sakit, ngunit wala na ang takot. Ako na ang may kontrol ngayon. Naabutan ko si Madam Victoria sa gitna ng sala, napapaligiran ng mga nakaimpaking gamit. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya. Pilit na pinapanatili ang kanyang dignidad kahit na halata na ang kanyang pagkatalo. Pumunta ka ba dito para pagtawanan kami? Ngumiti ako. Isang ngiting hindi nakarating sa aking mga mata. Hindi, madam. Pumunta ako dito bilang bagong may-ari. Dahil sa tingin ko, oras na para maranasan ninyo kung paano mamuhay ng walang pera, ng walang kapangyarihan. Oras na para maranasan nyo ang buhay na ipinararanas nyo sa ibang tao. Nakita ko ang pagbagsak ng kanyang balikat. Ang huling piraso ng kanyang kayabangan ay gumuho. Tiningnan niya ako, hindi na may galit, kundi may halong pagsusumamo. Ngunit huli na ang lahat. Hindi maaari. Bulong niya. Maaari. Sagot ko. Dahil ang mundong ginagalawan ninyo, kung saan ang pera ang nagpapatakbo sa lahat, ay ang parehong mundo na nagbigay sa akin ng kapangyarihan para bawiin ang lahat ng kinuha ninyo sa akin. Bumagsak sa kanyang mga tuhod si Rajveer sa aking harapan. Umiiyak siya, humihingi ng tawad. Elena, patawarin mo ako. Patawarin mo kami. Nagkamali ako. Gagawin ko ang lahat. Bumalik ka lang sa akin. Ang kanyang mga luha ay hindi na nakakapagpaantig sa akin.
Huli na para dyan, Rajveer. Hindi na pera ang habol ko. Hustisya. Pumasok si Attorney De Leon dala ang mga huhuling dokumento. Inilatag niya ito sa mesa. Ayon sa kasunduan, ang buong Singh Corporation at lahat ng assets nito ay nailipat na sa bagong pangalan. Tumingin si Madam Victoria sa dokumento. Hinahanap ang aking pangalan, ngunit hindi ang pangalan ko ang nakasulat doon. Mas lalo siyang nanlumo nang mabasa niya ang pangalan ng bagong may-ari ng lahat ng kanilang yaman. Ang pangalan na nakasulat ay Gudia D. Singh. Sa sobrang bigla at tindi ng emosyon, hinawakan ni Madam Victoria ang kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at hirap. Bago pa man may makalapit sa kanya, bumagsak siya sa sahig. Walang malay. Ang karma na matagal niyang tinakbuhan ay tuluyan na siyang inabutan. Ang amoy ng ospital ay malayo sa mabangong samyo ng mga bulaklak sa aming hardin sa Laguna. Dito, ang hangin ay mabigat, puno ng amoy ng gamot, at nang tila hindi matapos-tapos na pagdurusa, hindi dinala si Madam Victoria sa isang mamahaling suite dahil sa laki ng kanilang utang, sa isang pampublikong ward lamang siya na ilagak. Ang dating reyna ng lipunan ay ngayon nakahiga sa isang manipis na kutsyon, napapaligiran ng mga taong hindi niya kailanman inisip na makakasalamuha. Nakatayo ako sa gilid ng kanyang kama, kasama si Gudia. Nakita ko si Rajveer na nakaupo sa isang lumang silya sa sulok. Ang kanyang mukha ay puno ng balbas at ang kanyang mga mata ay tila nawalan na ng kislap. Nang makita niya kami, agad siyang tumayo. Ngunit hindi na siya makatingin ng diretso sa aking mga mata. Elena, Gudia. Mahinang sambit niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Tila bawat salita ay may dalang bigat ng pagsisisi. Hindi ko siya sinagot. Sa halip naramdaman ko ang paggalaw ni Gudia sa aking tabi. Binitawan niya ang aking kamay. Dahan-dahan, sa harap ng kanyang ama, na minsan siyang ikinahiya, binitawan ni Gudia ang kanyang mga saklay. Ang bawat hakbang niya ay maingat, ngunit puno ng determinasyon. Ang tunog ng kanyang mga paa sa malamig na sahig ng ospital ay tila isang himig ng tagumpay. Nakita ko ang panlalaki ng mga mata ni Rajveer. Ang mga luha ay nagsimulang umagos sa kanyang mga pisngi nang makita niyang naglalakad ang anak na tinawag niyang lumpo at walang silbi. Lumapit si Gudia sa kanya at huminto sa kanyang harapan. Walang galit sa mukha ng aking anak, tanging isang malalim na pag-unawa na mas matanda pa sa kanyang edad. Papa, ang tanging sabi ni Gudia. Ang salitang iyon ay parang isang malakas na hampas sa dibdib ni Rajveer. Humagulhol siya ng iyak, lumuhod sa harap ng kanyang anak at niyakap ang mga binti nito. Humihingi siya ng tawad, paulit-ulit. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa tindi ng kanyang emosyon. Pinanood ko sila nang walang anumang gitad. Ang huling bahagi ng sakit sa aking puso ay tila unti-unting natutunaw. Ngunit alam ko sa aking sarili, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa dati. Hindi ako nagpunta rito para maghiganti, Rajveer. Sabi ko, ang aking boses ay kalmado at puno ng kapayapaan. Nagpunta ako rito para ipakita sa iyo na ang batang itinapon mo ay ang batang ngayon ay nagmamay-ari ng lahat ng iyong kinuha sa amin. Hindi kita hahayaang mamatay sa gutom. Bibigyan kita ng buwanang allowance, sapat para sa inyong pagkain at gamot ni Madam Victoria. Ngunit hanggang doon na lamang iyon. Tumingin siya sa akin. Umaasa na may makikita siyang kahit katiting na pagmamahal sa aking mga mata. Ngunit ang nakita niya lamang ay ang isang babaeng malaya na sa kanyang anino. Elena, please, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pakiusap niya. Umiling ako. Ang pagkakataon ay ibinibigay sa mga taong marunong magpahalaga sa simula pa lang. Ang kailangan mo ngayon ay hindi ako, kundi ang mahanap ang sarili mong dangal sa gitna ng iyong pagkatalo. Napansin kong gumalaw ang mga daliri ni Madam Victoria. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nang makita niya ako,
Ang kanyang labi ay nanginig. May gusto siyang sabihin, ngunit ang kalahati ng kanyang katawan ay parang hindi na sumusunod sa kanyang isipan. Lumapit ako sa kanya at bumulong sa kanyang tenga. Madam, alam ko na ang totoo tungkol sa pagkamatay ng aking ama. Alam ko ang ginawa ninyo para makuha ang kanyang lupain. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Ang lihim na akala niya ay ibabaon niya sa hukay ay ngayon ay nabuksan na. Sa sandaling iyon, alam kong ang tunay na pagdurusa ni Madam Victoria ay hindi ang sakit ng kanyang katawan, kundi ang katotohanang nabubuhay siya ngayon sa ilalim ng awa ng taong pinakakinasusuklaman niya. Lumabas kami ni Gudia sa ospital nang itaas ang aming mga noo. Ang hangin sa labas ay tila mas masarap langhapin. Ang mga sugat ng nakaraan ay hindi man tuluyang mawawala, ngunit hindi na sila nagdurugo. Kami ay naghilom na. Tunay ngang ang panahon ang pinakamahusay na manggagamot. Sa bawat paglubog at pagsikat ng araw, ang mga bakas ng pait ay unti-unting natatabunan ng mga bagong alaala. Nakatayo ako sa harap ng puntod ng aking ama. Hawak ang isang bungkos ng sariwang bulaklak ng alon. Sa wakas, ang kanyang pangalan ay malinis na mula sa lahat ng maling paratang. Sa tulong ni Attorney De Leon, naibalik namin ang dangal ng aming pamilya na matagal na panahong ninakaw ng kasakiman ng mga sing. Tatay, nabawi ko na ang lahat. Bulong ko sa hangin. Hindi lang ang lupa, kundi ang kalayaan nating mabuhay nang walang kinatatakutan. Pagbalik ko sa syudad, hindi ako tumuloy sa isang marangyang hotel. Dumiretso ako sa mansyon na dati kong kulungan. Ngunit hindi na ito ang madilim at malamig na bahay na puno ng panlalait. Sa ilalim ng pamamahala ni Gudia, ang mansyon ay ginawa naming isang foundation, ang Bahay Alon. Giniba namin ang matatayog na pader na naghihiwalay dito sa komunidad. Ang malalawak na silid na dati ay para lamang sa mga piling panauhin ay ginawa naming mga silid-aralan at rehabilitation center para sa mga batang may kapansanan at mga inang biktima ng karahasan. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Madam Victoria ay napalitan na ng samyo ng mga halamang gamot at ang tunog ng tawanan ng mga bata. Sa bawat sulok, nararamdaman ko ang buhay at pag-asa. Architect Satish, kumusta ang renovation sa ikalawang palapag? Tanong ko nang makita ko ang binata na abala sa pagtingin sa mga plano. Lumingon siya sa akin at ngumiti. Ang dating payat na batang nagligtas sa aking anak ay isa na ngayong matagumpay na arkitekto. Siya ang nagdisenyo ng bagong anyo ng Bahay Alon. Maayos na po, Tita Elena. Sa susunod na buwan, handa na ang library para sa mga bata. Sabi ni Gudia. Gusto raw niyang lagyan iyon ng mga audiobook para sa mga hindi pa nakakabasa ng maayos. Magandang ideya iyon. Sagot ko ng may pagmamalaki. Habang nag-uusap kami, isang marangyang sasakyan ang pumarada sa labas. Lumabas ang isang kilalang negosyante, si Mr. Javier, na matagal nang nagpaparamdam ng kanyang interes sa akin. Nagdala siya ng malaking donasyon para sa foundation, ngunit alam kong may iba siyang pakay. Elena, napakaganda ng ginawa mo rito, sabi niya habang iniaabot ang isang bouquet ng mga rosas. Ngunit kailan mo naman iisipin ang sarili mo? Ang isang reynang tulad mo ay kailangan ng isang hari sa kanyang tabi. Tiningnan ko ang mga rosas. Pagkatapos ay tumingin ako sa kanya ng may kapayapaan. Salamat sa donasyon, Mr. Javier. Pero ang kahariang ito ay hindi nangangailangan ng hari. Ang kaligayahang nahanap ko sa pagtulong sa mga batang ito at sa pagmamasid sa tagumpay ng aking anak ay higit pa sa anumang kayamanan o pag-ibig na mayaalok ng kahit sinong lalaki. Malaya na ako at ayaw ko nang bumalik sa anumang uri ng hawla, gaano man ito kakinang. Hindi na siya muling nagtanong. Alam niyang ang aking desisyon ay pinal. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang aking kaligayahan ay hindi na nakadepende sa pagpapatunay ng aking halaga sa ibang tao. Ang aking tagumpay
ay ang makita ang aking sarili sa salamin at mahalin ang babaeng nakikita ko roon. Kinagabihan, ginanap ang isang parangal sa hall ng foundation. Si Gudia ay nakatayo sa entablado, suot ang kanyang puting toga. Tatanggap siya ng parangal bilang Little Warrior of the Year dahil sa kanyang inspirasyonal na paglalakbay. Nang tawagin ang kanyang pangalan, hindi siya gumamit ng wheelchair. Hindi rin siya gumamit ng mga saklay. Dahan-dahan, sa bawat hakbang na puno ng tiwala, naglakad siya patungo sa gitna ng entablado. Ang buong silid ay napuno ng palakpakan, ngunit para sa akin, ang tanging naririnig ko ay ang tibok ng aking puso na sumasabay sa bawat hakbang niya. Ang parangal na ito ay hindi para sa akin, sabi ni Gudia sa mikropono. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Para ito sa aking ina. Siya ang tunay na mandirigma. Siya ang nagturo sa akin na ang tunay na kapansanan ay hindi ang hindi makalakad, kundi ang hindi marunong magmahal at magpatawad. Napatingin ako sa kanya at sa sandaling iyon, alam kong ang lahat ng sakripisyo, lahat ng luha at lahat ng pait ay sulit na. Kami ay muling isinilang at ang aming bagong simula ay mas maliwanag pa sa sikat ng araw sa Laguna. Ang pagbisita ko sa isang pampublikong nursing home sa labas ng syudad ay hindi isang paglalakbay ng galit, kundi isang paglalakbay ng pagtatapos. Sa loob ng isang maliit na silid na may iisang bintanang nakaharap sa isang pader, natagpuan ko ang dating makapangyarihang si Madam Victoria. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng diamante, ay ngayon ay nanginginig at tuyot na parang mga dahon sa taglagas. Wala na ang kanyang mga alalay, wala na ang mga taong sumasamba sa kanyang yaman. Ang tanging kasama niya ay ang katahimikan at ang kanyang sariling mga alaala. Nang makita niya ako, hindi siya sumigaw, hindi siya nagmura. Isang luha lamang ang dahan-dahang gumapang sa kanyang kulubot na pisngi. Ang hiya. Ang matinding pakiramdam ng kahihiyan na kinatatakutan ng bawat Pilipino ay tuluyan ng lumamon sa kanya. Bakit? Bakit mo pa ako binibigyan ng lahat ng ito? Mahinang tanong niya. Tinutukoy ang mga prutas at gamot na dala ko. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo, sa anak mo, umupo ako sa tabi ng kanyang higaan. Dahil ang pagiging tao ay hindi nawawala dahil lamang naging masama ang iba sa'yo, Madam. Ang pagpapatawad ko ay hindi para sa inyo, kundi para sa aking sarili. Para hindi na ako muling maging bilanggo ng galit na itinanim ninyo. Sa labas ng gusali, nakita ko si Rajveer. Nakasuot siya ng simpleng uniforme ng isang trabahador. Nagtatrabaho siya ngayon sa isang warehouse, malayo sa mga boardroom na dati niyang pinaghaharian. Nang magtama ang aming mga paningin, yumuko lamang siya ng bahagya bilang tanda ng paggalang. Wala nang mga salitang kailangan. Ang distansya sa pagitan namin ay hindi nagawa sa galit, kundi sa katotohanang kami ay dalawang estranghero na lamang na minsan ay pinagbuklod ng isang pagkakamali. Bumalik ako sa Laguna, sa pampang ng dagat, kung saan ang mga alon ay tila bumubulong ng mga kwento ng muling pagsilang. Kasama ko si Gudia, na ngayon ay isang dalaga na, at si Satish, na nanatiling aming matibay na sandigan. Pinanood namin ang paglubog ng araw. Ang kalangitan ay nagmistulang isang canvas na puno ng kulay kahel at lila. Mama, sa tingin mo ba, lahat ng sugat ay naghihilom? Tanong ni Gudia habang nararamdaman namin ang malamig na simoy ng hangin sa aming mga mukha. Hinawakan ko ang kanyang kamay nang mahigpit. Hindi lahat ng sugat ay nawawala ang peklat, anak. Ngunit ang mga peklat na yon ang nagpapaalala sa atin kung gaano tayo kalakas. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang makapaghiganti, kundi ang mahanap ang pag-ibig sa gitna ng kapaitan. Pag-ibig sa sarili, pag-ibig sa kapwa, at pag-ibig sa buhay na ibinigay sa atin. Tiningnan ko si Satish, na abala sa paggawa ng isang maliit na kastilyong buhangin kasama ang ilang mga bata sa pampang.
Ang kanyang debosyon at katapatan ay nagturo sa akin na ang tunay na pamilya ay hindi lamang nabubuo sa pamamagitan ng dugo, kundi sa pamamagitan ng pagpili na manatili sa tabi ng isa't isa sa gitna ng pinakamalakas na bagyo. Wala akong asawang hari sa aking tabi. Wala akong korona ng diamante. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pinakamataas na uri ng kayamanan, ang katahimikan ng aking isipan at ang kaligayahan sa mga mata ng aking anak. Ang aming kwento ay hindi nagtapos sa isang marangyang kasal, kundi sa isang marangyang buhay na puno ng kahulugan. Habang ang huling sinag ng araw ay naglalaho sa abot-tanaw, naramdaman ko ang isang malalim na kapayapaan. Ang unos ay lumipas na. Ang mga alon ay nanatiling narito, ngunit hindi na nila kami nilalamon. Kami na ngayon ang nagpapatakbo sa sarili naming bangka patungo sa isang bukas na puno ng pag-asa at patawad. Ngunit sa likod ng bawat kapayapaan, may mga katanungan pa ring naiwan sa hangin. Lahat ba ng sugat ay naghihilom? O sadyang natututo lang tayong mabuhay kasama ang sakit hanggang sa ito ay maging bahagi na ng ating lakas? Lumipas ang 20 taon at ang bawat segundong nagdaan ay tila mga butil ng buhangin na bumuo sa isang matibay na pundasyon ng aking buhay. Nakaupo ako sa beranda ng aming bahay sa Laguna habang pinagmamasdan ang ginintuang takip silim na unti-unting yumayakap sa malawak na taniman ng mga halamang alon. Ang samyo ng mga bulaklak ay humahalimuyak sa hangin, isang amoy na laging nagpapaalala sa akin na mula sa putik at dumi ay may sumisibol na kagandahan. Sa aking harapan, isang babaeng may tindig na puno ng kumpiyansa at biyaya ang naglalakad patungo sa akin. Si Gudia. Hindi na siya ang bata sa wheelchair na tinitingnan ng may awa. Siya na ngayon ay si Doktora Gudia de la Cruz, isang kilalang espesyalista sa rehabilitasyon. Ginugol niya ang kanyang buhay sa pagtulong sa mga taong katulad niya noon, mga taong inalisan ng pag-asa ng mundo ngunit piniling lumaban. Sa bawat hakbang niya, naririnig ko ang tagumpay ng aking mga panalangin. Kasunod niya si Satish, na ngayon ay isa ng tanyag na arkitekto at ang direktor ng aming foundation. Hindi siya kailanman umalis sa aming tabi. Siya ang naging kapatid, kaibigan, at sandigan na hindi naghangad ng anumang kapalit. Ang aming ugnayan ay higit pa sa material na bagay. Ito ay isang samahang nabuo sa gitna ng unos at napanatili ng katapatan. Mama, natapos ko na ang huling kabanata ng iyong memoir, sabi ni Gudia habang iniaabot ang isang makapal na manuskrito. Ngumiti siya, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng huling sinag ng araw. Napakaganda ng pamagat, ang muling pagsilang ng alon. Hinaplos ko ang mga pahina ng libro. Naroon ang lahat. Ang bawat luhang pumatak sa maruming kanal ng tondo, ang bawat sampal ng tadhana, at ang bawat sandali ng pag-aalinlangan. Ngunit naroon din ang kwento ng pagbangon. Nabanggit ko rin doon ang huling pamamaalam namin kay Madam Victoria, 10 taon na ang nakalilipas. Namayapa siya ng may kapayapaan sa kanyang puso, matapos niyang tanggapin ang pagpapatawad na hindi niya inakalang karapat-dapat siya. Si Rajvir naman ay nanatiling namumuhay ng tahimik sa probinsya, kontento na sa maliit na taniman na ibinigay namin sa kanya. Wala nang galit, wala nang pait, tanging ang mga aral na lamang ng nakaraan ang naiwan. Lahat ba ng sugat ay naghihilom, Mama? Tanong muli ni Gudia, katulad ng itinanong niya noong siya ay bata pa. Tumingin ako sa malayo, sa abot-tanaw kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo. Oo, anak. Naghihilom ang lahat, ngunit hindi dahil nakalimutan na natin ang sakit. Naghihilom tayo dahil pinili nating magpatuloy. Pinili nating huwag maging biktima ng ating nakaraan, kundi maging arkitekto ng ating sariling kinabukasan. Hinawakan ko ang kamay ni Gudia at ni Satish. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng kaligayahan. Hindi ito nahanap sa yaman ng mga sing,
o sa pagkilala ng ibang tao. Nahanap ko ito sa aking sarili, sa babaeng naglakas loob na tumayo sa gitna ng baha, binuhat ang kanyang anak, at lumakad patungo sa liwanag nang hindi lumilingon. Wala akong kailangan pang ibang patunayan. Ang aking anak ay malakas, ang aking puso ay payapa, at ang aking dangal ay hindi na kailanman mababali ng kahit na sinong tao. Ang aking kwento ay hindi isang kwento ng paghihiganti, kundi isang awit ng pag-ibig, pag-ibig sa sarili na siyang pinakamahalagang pundasyon ng lahat. Habang unti-unting naglalaho ang araw at lumilitaw ang mga unang bituin sa langit, dahan-dahan kong ipinikit ang aking mga mata. Ang hangin ay bumubulong ng isang pangako na sa bawat pagtatapos ay may laging naghihintay na isang mas maganda at mas maliwanag na bagong simula.